Hi everyone, welcome back sa aking channel. So for today's video, we will discuss another clock problem. So medyo mahirap ito. So yan, nalagay ko difficult clock problem na galing sa 1001 solved problems in engineering mathematics. Day 5, number 196 lang pala ito. So ba't naging number 1196 na ito? So nagkamali lang ako ng type dito. So ito ay number 196 lang. So lumabas daw ito ng EE Board October 1990. So meron na akong mga nakitang ilan na gumawa ng solution na to pero parang medyo mahaba or nakakalito. So itatry nating i-simplify yung solution nito. So 196, a man left his home at past 3 p.m. as indicated in his wall clock. Between 2 to 3 hours after, he returns home and noticed the hands of the clock interchange. At what time did the man leave his home? So ito yung mga choices natin. 331.47, 321.45, 346.10, or 336.50. Okay, so sa pag-answer ng mga clock problem, kailangan i-drawing lang natin yan para ma-visualize natin. So dalawang clock yung ilalagay ko dito. Yung una nung a man left his home. So ito yung una nung umalis daw yung man. Dito natin gagamitin yan. Saan sabi? Left his home at past 3 p.m. So magiging reference natin dito ay 3 p.m. Ayan. So 3 p.m. Ayan. So ito yung drawing natin ng 3 p.m. So yan ang reference natin. And then between 2 to 3 hours after, he returns home and notice the hands of the clock interchange. So magiging reference naman natin dito sa nung bumalik siya, nung nag-return siya, ang reference natin dito ay yung 6 o'clock naman. Bakit 6 o'clock? Kasi sa 6 o'clock, yun yung 2 to 3 hours. So lampas ng 6 o'clock yan, yung kakalabasan yan, balis sa pag-inisip natin. Kasi between 2 to 3 hours. Kung 3 hours, itong 3 o'clock, sa 3 hours, di eksakto yun, 6. Kaso hindi naman siya, ang sabi, past 3 p.m. So pagpalagay natin, mga banda dito yan, yung drawing. So under na to. So base sa mga choices, ayan, 31, 21, 46, 36. So pwedeng isa-isahin natin kung saan posibleng mapalagay yung kapag kasi dito natin nilagay, halimbawa, dito lang, so hindi to aabot ng 2 to 3 hours. Kasi yung 1 hour, kapag ganyan yung oras, 1 hour nasa pagitan ng 3 and 4, ang 1 hour naman nasa pagitan ng 4 and 5. So isa pang oras. Kailangan isa pang oras, so hindi na pwedeng nandito. So siguro, mga bandang tapat ng 6 and 7. So try natin na dito natin ilagay. Ayan, so pagpalagay natin, ito yung oras natin. 1 hour, after 1 hour, itong minute hand nandyan pa rin kasi eksaktong 1 hour. So ito, move lang tayo ng isa. So between 3 and 4, mapapunta sa between 4 and 5, 1 hour. 2 hours between 5 and 6. Okay, so hindi na aabot ng 3 hours kaya banda dito. Okay, so more or less, ito yung drawing natin. So ayusin lang natin, more or less, nandito yung orasan natin between 6 and 7. So sa choices natin, dalawa naman yung nasa between 6 and 7, 31 and 36. O parang 31 lang. So siguro yun na yung sagot natin. So more or less dito ang magiging kakalabasan niyan. So kung may choices, pwedeng i-estimate nyo na lang yung mga orasan diyan. Estimate nyo na lang. So pwedeng matsambahan nyo na lang kung kasi medyo time consuming ang solution nito. Okay, so yun, another ano lang. Kasi magkakalayo naman. Pero kung magkakadikit yung mga minutes natin, yun, kailangang isolve talaga natin yan. Okay, so i-let natin, ito yung ano natin, yung figure na mabubuo natin na oras. Ayan, mga bandang 3:30 mahigit. So i-let natin yung oras natin dito, hahabaan ko lang itong, oops, hahabaan ko lang yung
Ayan. So nawala na. Ayun na niyang mabura. So habaan ko lang ng konti ito. Ayan, para kitang-kita ito yung ililet natin na X, yung itinakbo nitong minute hand simula sa 3 p.m. So ito yung i-assign natin na X simula sa 12. Dito sa nag-left siya. So yan yung magiging X natin. So ililet natin na yan yung X. So paano natin mabubuo yung equation natin diyan na X? So kung ito yung X simula sa 12, yung tinakbo nitong minute hand simula dito sa 12 papunta dito. So ibig sabihin, itong simula dito sa 3 and then dito sa hour hand natin, itong part na ito ay magiging X over 12. Okay? So tapos dito naman sa nag-return home siya, babalik na rin naman natin. So itong minute hand naman ang mapapapunta sa pagitan ng 3 and 4, minute hand. Tapos ang hour hand naman natin ang mapapapunta dito sa pagitan ng 6 and 7. Okay? So ayan, nabaligtad naman yung pwesto. Dito sa nag-left, ang inassign kong X ay itong value nito. Itong buo simula sa 12 papunta dito. Laging in minutes yan. Dito naman sa nag-return home, dahil ito yung minute hand natin, nag-travel na siya after 1 hour, bumalik siya dito, dito pa rin siya. After 2 hours, bumalik pa rin siya dito. So tapos yung pagitan ng 2 and 3 hours, so ito naman ililit natin, ito naman yung magiging Y natin. So ito yung magiging Y natin simula sa 12, ito naman yung magiging Y. So ngayon, ano yung magiging formula natin para dito sa Y? So ang Y natin, so magiging equation natin dito, Y is equal to, ilang minutes ba to? So simula sa 12 hanggang 3. Simula sa 12 hanggang 3, that is equal to 15 minutes. Tapos ano naman yung part dito? Etong part na to, ito yung x over 12 na nandito sa first figure natin, x over 12. Nagsimula sa 12 yung minute hand, papunta dito sa pagitan ng 6 and 7. So syempre yung hour hand nagsimula sa 3 hanggang dito. So yun yung x over 12. Okay? So therefore, ito yung equation natin. Ang formula para dito sa y, dito sa nag-return ay y is equal to 15 minutes plus x over 12. Okay? So dito naman so ito yung pwedeng equation number 1 natin. And equation 2 naman natin ay dito naman sa x. Dito sa nag-left siya. So magiging basehan natin dito ay itong 6 o'clock. So ito yung x natin. Ang x simula sa 12 hanggang dito sa lampas ng 6. So mapapansin nyo 12 hanggang 6, that is equal to 30 minutes. 30 minutes yan. Tapos, ito namang nasa pagitan nito, simula sa 6 hanggang dito sa part na ito, yan naman yung magiging y over 12. So dito kasi nanggaling yan, dito sa 6 natin, after nung 6 o'clock, so meron pa ditong pagitan, nakakapiraso dito, tapos simula dito sa reference natin na 12 o'clock hanggang dito, yan, so hanggang dito sa part na ito, kung ito yung y, 12 hanggang dito, kung yan yung y, so itong movement dito, yan yung y over 12. So therefore, ang equation number 2 natin, itong buong simula sa 12 hanggang dito sa between 6 and 7, so yun yung inassign natin na x. So that is equal to 30 minutes plus y over 12. So ngayon, ito na yung equation 2 natin. So pwede na nating isolve ang x natin. Dahil ang hinahanap natin dito, at what time did the man leave his home? So ito yung hinahanap natin. So itong x ang kailangan nating isolve. So isolve lang natin itong x. So ang sabi, ang x daw equals sa 30 plus y over 12. Itong y, papalitan natin ng value sa equation number 1 na 15 plus x over 12. Okay, so masasolve na natin yung x. Okay, so isolve na natin. So ganyan lang ang shortcut para sa ganitong type ng problem, magkakaroon kayo ng dalawang equation y and x. Okay, so substitute lang natin ito dito. So we have x is equal to 30 plus ang value daw ng y ay x ay 15 plus x over 12 all over 12. So solve for x lang tayo. So may denominator tayo na 12. So multiply natin both sides by 12.
Okay, multiply both sides by 12. Tapos i-distribute lang natin dito, tsaka dito. Consider natin na isang term lang ito. So maka-cancel lang yung 12 dito. Tapos itong 12, i-distribute lang natin dito sa 30. So therefore, we have 12x is equal to 3 times 12. That is equal to 36. So may 0. So we have 360 plus, na-cancel out lang yung 12. So meron pa tayong 15 plus x over 12. Okay, so simplify lang natin. We have 12x is equal to 360 plus 15. That is equal to 375 plus x over 12. And then next ay multiply ulit natin both sides by 12 para makancel ang denominator natin na 12. So 12 times 12, we have 144x equals, i-calculator na natin ito, 375. 375 times 12. 375 times 12. Ayan, pakita lang natin. That is 4,500. Okay? So we have 4,500 plus, syempre makakancel na tong 12 plus x. And then, subtract tayo ng x to both sides. Subtract x to both sides. So therefore, we have 143x equals 4,500 and then divide natin both sides by 143. So yan na yung magiging value ng x natin. So we have 4,500. Pakita lang natin, divided by 143. The answer is 31.46 and 467. So ayan, siyempre reference nga natin 3 p.m. kaya magiging siyang ayan, 331.47. Pag ni-round up natin 468, so that will be 31.47 yung x natin. Okay, so therefore, the correct answer is ayan, so ang x natin ay 31.47 minutes. Eh, ang basihan nga natin ay 3 o'clock. So the answer is 3:31.47. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan yung explanation ko para sa problem na ito. Okay, so thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga engineering mathematics na reviewer para sa engineering. Okay, so good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.